Tinuturuan kang maging matuwid. Ay, hindi lang po dapat tayo, hindi lang po dapat tayo, yung, yung suffer lang tayo. Pero yun nga, test of faith kasi ito, test of character. Kasi di malalaman yung kung ano ugali mo eh. Pag may problema na, nasusubo ka na, di malalaman kung mabait ka ba talaga o hindi. Diba? Nung nagka-problema, bahala kayo dyan. Wala na. Di yung pag malalaman mo tuloy kung talagang yan ay maayos ang matuwid na tao yan, kagaya ni Joseph, di ba? Nagkala si Joseph. Kung nalaman niya buntis si Mary, muntik pa nga siyang maging irresponsible eh. Iiwan niya sana eh. Kasi di niya anak yun eh. So, karapatan naman niya yun. Pero, yun nga, the best example si Joseph. Kasi hindi siya naging irresponsible. Nung nakita niya na gano'n, yung kalagayan ni Mary, nagpusa siya ng Panginoon, sumunod siya, sinamahan niya si Mary. Di ba? Kaya sabi diyan, galit na siya. Pero yan. Kaya sabi diyan, na tinitrain tayo. Pag may suffering, tinitrain tayo for righteousness. Test of character, test of attitude. Di ba? Kung may problema na, hindi dapat iniiwan. Dapat, pag may problema, okay, sige, harapin natin, ayusin natin ito. Kasi gano'n si Lord eh. Kapag may problema, kapag may kasalanan na tayo, hindi ka pag-usapan natin. Gano'n si Lord eh. Kasi doon nasusubok yung ating pagiging matuwid. Sa pag-problema na, kapag may testing na, kapag may pagsubok na. Right? Kaya sabi niya, God often uses suffering to train and discipline us as His children in order to grow us into maturity in our faith. The more na humaharap po tayo sa problema, the more na nag-grow tayo. Yan po ang tatandaan ninyo. Kaya kapag may problema, pag may pagsubok, huwag po tayong play safe. Kasi minsan gano'n ng mga Kristiyano, play safe. Hindi, sige, kaya na nila yan. Ito lang, okay na ako. Ayaw nilang harapin. Ayaw nilang mag-take ng responsibility kasi takot sila. Pero ang katotohanan mga kapatid, kapag ka tayo, dinate natin yung mga yan, tayo po yung unang-una na nade-develop yung pananampalataya natin. Alam niyo po ako talaga, isa sa pinaka-naging challenge ng buhay ko, yung nag-ampon ako. Mahirap pag-ampon, 3 po ampon ko. 3 po ang ko sa bahay. Ang inampon ko, hindi ko po kaano-ano yun. Nung nandun siya challenge sa akin eh, kasi sabi ko, walang magti-take charge sa kanila, walang magulang, walang kamag-anak. Sabi ko, ang sabi nila sa akin, para daw, ang lagi nila binabanggit sa akin, para daw akong kumuha ng martilyo na ipupukpok sa ulo ko. Pero I realize, hindi kasi gano'n yun eh. Oo, mahirap. Mag-alaga, magpakain, magpaaral, na hindi mo kaalaman. O, tatay ko, dinisiplina niya rin. Kasi nabutan eh. Pero dinisiplina niya rin ako. Pinalo niya rin naman ako. Pero yun nga, diba? Ang tatay na mabuti ay dinidisiplina ang kanyang anak. At ganoon po ang tatay natin sa lahat. If God doesn't discipline you, as He does all of His children, it means that you are illegitimate and are not really His children at all. Diba? Pag hindi ka nakakaranas pala ng suffering, pag hindi tayo nakakaranas ng mga disiplina, ay hindi ka produce. Diba? Pag nakakaranas ka niyan, sabihin, anak ka ng Diyos. Amen? Anak ka ng Diyos? Amen. Anak ka ng Diyos, huwag ka mag-expect kung lagi ka saya. Okay? Anak ka ng Diyos, mag-expect ka kasi inutulo ka niya. Kaya sabi, hindi, hayaan nyo lang na dumaan, harapin nyo lang, matatapos ninyo. Pagkatapos niyan, magtuto ka, gagaling ka, tatalino ka, lalakas ka, babagot ka. Ang daming benefit ang sa atin sa totoong anak. Kaya huwag mo kayo matatakot dyan. Kapag meron ng ganyan sa inyo ngayon, enjoy mo. At matatapos. Diba lagi kong binabanggit ko yan sa inyo? Matatapos din yan, matatapos din. Okay? God is good. All the time, God is good. Mabuti ang Diyos kasi lahat ng bagay na meron tayo ay para sa ikabubuti natin. Amen? Palakpakan natin si Lord. I pray, Lord,